Mga kabutingting, let's start. Okay, so meron tayong client dito mga kabutingting. Ang unit niya ay Epson L120. So ang problema niya ay hindi kumakain ng papel yung yung kanyang printer. Hindi kumakain ng bond paper, so and then parang pag sinaksak niya ay tutunog lang siya tapos mag-error na. So kung ganito yung naranasan mo mga kabutingting, so para sa iyo ang video na to. So dito mga kabutingting ay tinatanggal ko na yung mga tornilyo sa gilid, dalawa sa ibabaw. Tatanggalin mo lang yung mga yon, tapos pwede mo nang iangat dahan-dahan yung cover ng printer mo. Then, ang i-check natin dito ay yung kanyang ruler feeder sa ibabaw. Meron din kasi yan sa ilalim na pinaka-ruler sa likodang bahagi or sa ilalim na bahagi ng printer. So, yan yun mga kabutingting. Yung tinuturo ko. So, either na na-disalign din siya. So, yun, chinek ko naman siya pero okay naman yung pagkakalagay niya doon. So, hindi siya na-disalign. So, ang pinaka-target natin ay i-check itong ruler feeder niya sa ibabaw. So, either ito yung may nagkakos kung bakit hindi siya kumakain. So, ibig sabihin, na-disalign yung rubber niya. Kaya ang gagawin natin ay i-align natin. Tatanggalin natin yung rubber niya or i-check natin yung rubber niya doon sa ruler feeder para makita natin kung ano yung naging dahilan kung bakit hindi kumakain ng bond paper. Mga kabutingting. So, kung nandito ka sa video ito at nakaabot ka na dito, so please subscribe and hit the notification below para lagi kang updated sa mga susunod na videos ko mga kabutingting. Okay, check lang natin kung umiikot ng maganda yung nasa ruler feeder niya, kung hindi ba siya matigas kasi dapat naiikot mo siya, So kung yan ay hindi mo maiikot pabalik at so pabalik dapat naiikot mo siya. So kung hindi, either meron diyang nakasingit. So trinay ko naman, wala naman siya. Ang pinaka nakita kong dahilan ay na-disalign yung kanyang rubber. So ang gagawin mo lang, ilalagay mo lang ulit siya, ibabalik mo siya, pero dapat nakita mo yung dalawang guhit kanina na pinakita ko. So dapat nasa bandang ibaba siya, nasa ilalim, kasi yan yung ruler niyan parang may half, parang naka-half moon siya. So doon mo siya ilalagay sa pinaka parang may tapyas. Yung dalawang guhit na yun, doon siya nakatapat. Kasi para pag umikot yung ruler, ay yung dalawang line na yun yung kakain ng papel. Okay mga kabutingting, align lang natin yung kanyang ruler feeder. Check lang natin, double check natin kung tama na ba yung pagkakalagay bago natin ilagay yung cover ng ruler feeder. So yan, makikita ninyo, chine-check ko yung bawat gilid, chine-check ko yung alignment kung okay ba, para once na ibinalik na natin yung cover niya ay hindi na natin ulit tatanggalin. So yun lang naman yung nakita kong problema dito. Kung ganyan yung problema ng printer niyo, try nyo ding i-check. Tingnan nyo, ayun, yun yung pinapakita ko na yon, yung iniikot-ikot ko na yon, yun yung tinatawag na ruler feeder. So dapat tama yung pagkakalagay nun. Gaya ng sinabi ko kanina, dapat na i-rotate mo siya. So kung hindi mo siya na i-rotate, either meron pang mga disalign doon sa ruler feeder mo. So yan, binabalik ko na yung cover nya. Then after nyan ay i-test na natin kung yung ginawa natin ay gumana na. So yan. So, i-check mo lang din mga kabutingting kung bumabalik ba yung, kasi meron yung spring sa likodan, na-try mo lang kung bumabalik siya doon sa, kung pumapalo ba yung spring niya. Then ito, itatry na natin, make sure natin na nakakonect yung yung power cord, and then yung sa USB cable para sa printer, connected dapat siya doon sa ating
computer na gagamitin sa pagto-troubleshoot. So ito ay, ang problema nitong printer na to ay hindi siya kumakain ng bond paper. So pagkain niya, automatic magpaper jam na agad siya. So yan mga kabutingting, tingnan natin kung gumana nga ba yung ating ginawang procedure doon sa printer. So yan, kung makikita ninyo kabutingting ay hindi pa lumalabas yung error niya, So wait natin. So medyo matagal at parang sa computer nagre-restart pa. So wait lang natin. So kung umabot ka na sa video ito, please subscribe, comment na rin po sa aking YouTube channel, Kabutingting Channel, para updated po kayo sa mga susunod na videos ko. So next nating video mga kabutingting ay yung isa sa mga binanggit ko doon sa una natin na sabi ko may tatlong dahilan kung bakit nagkakaroon ng red light blinking doon sa printer mo. So next upload natin ay ipapakita natin kung paano mag-reset ng ganitong unit ng printer. So isa kasi yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon din ng red light or nagbi-blink yung red light ng printer mo. So yun, okay na, kinain niya na yung papel mga kabutingting. So ibig sabihin successful yung troubleshooting na ginawa natin. So ang problema lang pala niya ay yung ruler feeder niya. So na-disalign siya, inalign lang natin, then chinek din kung may mga papers na naiwan doon sa gilid. So wala naman tayong nakita. So ang talagang pinaka naging problema niya ay na-disalign lang yung ruler feeder sa ibabaw. So napakasimple lang pala yung problema ng printer na ito, na kung dadalhin mo mga kabutingting sa isang repair shop ay siguradong magagastusan ka. So iba ang may alam mga kabutingting. Maraming salamat po at paki-like and subscribe naman po sa YouTube channel ko at paki-comment na rin po, then paki-hit the notification below para updated po kayo sa mga susunod ko pong videos na i-upload. Maraming salamat mga kabutingting.